Mahal, tumayo po tayong lahat. Mutindog tatanan, mga minamahal. Praise the Lord. At sa pakinig ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon, ito po ay dadalhin ng ating beloved preacher Mario. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you, mga kapatid. God preacher Brother Lolong Sibilya. Tayo po mga kapatid ay manalangin sa ating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. O Diyos na makapangyarihan sa lahat ng banal, sa ngalan mo, mahal na Panginoon Jesus, maraming salamat po, Diyos, sa gintong pagkataon yung ipinagkaloob sa bawat sa amin na kami makapagsamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan, mahal na Panginoon Jesus. Salamat sa pagdako mo sa amin sa lugar na ito upang ikaw aming sambahin at purihin ayon sa iyong kalooban, Lord God. Hallelujah. Salamat sa unang bahagi niyong gawain, joyful soul, mga awit, mga testimonies, awit sa mga choirs, sa pagkilos ng presensya, sa pagbibigay, mahal na Panginoon, at ngayon sa aming pakinig ng mahal salita, tabangan mo, O Diyos, ang bawat isa sa amin, na aming maunawaan yung banal salita, O Diyos, hallelujah, at bigyan po kami ng kapangyarihan, sumunod sa iyong kalooban, o tabangan mo sa bakos pagdalas mong pulong, ikaw maghatag ka na kung kaalam, ikaw magadihog, O Diyos, yung banal salita, ngayong pagawa sa akong mga labi, mahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Ipahayag mong iyong banal salita, may pag-ibig at kapangyarihan at alisin ang mga hadlang, mga gawa ng kalaban sa aming kalagitnaan, sa makapangyarihang pangalan na Jesus, demons of hindrances cast out in Jesus' name. Amen and amen. Praise God. Everybody say, praise the Lord. Una sa nan, mga kapatid, highest praise, glory and honor and majesty and worship and thanksgiving para lang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristong ating buhay at makapangyarihang Diyos. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mura magluya. Palakpakan natin ang ating buhay na Diyos. Everybody say, praise the Lord. Praise God. And double honor sa ating beloved evangelist, Wildy Estrada Almeda, kasama sa kanyang buong pamilya, iyang mga nakapot manugang, at pag-alaala natin sa ating beloved distant pastor, ang kanyang mga turo at mga pangaral sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Hi, hallelujah. At sa ating beloved ordained preacher, ating mga preachers, mga pastoral workers, mga choirs, mga instrumentalist, lahat na nandito ngayon, mga kapatid, magandang umaga sa ating lahat. At sa ating mga webcast viewers sa buong mundo, magandang gabi. Hallelujah, pati na sa mga bisita, mga baguhan, kung meron man, welcome kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito po ay pinapanguluhan ng ating minamahal at kinagaan banglista, Wildy Estrada Almeda. Praise God, hallelujah, salamat sa Diyos, mga kapatid. Nandito po tayo sa pag-aral ng salita ng Diyos. Ating iandam ang ating mga Biblia. Praise God, lalo tigit ang ating sarili sa pakinig ng banal salita ng ating dakilang Diyos. Andam na ba tayong tanan, mga igsoon? Amen. Praise God. Ating pag-aralan ngayon, mga kapatid, servants and slaves of righteousness. Ang mga anak sa Diyos ay mga alagad at alipin ng katuwiran. Everybody say, praise the Lord. Before we were a Christian, we are in bondage of sin. Amen? Nung tayo ay wala pa sa ating pinakamamahal na Panginoon, bagamat meron tayong reliyon, pero nandyan tayo sa pamuhay ng kasalanan. Everybody say, praise the Lord. Praise God. At mga kapatid, lahat ng klase ng kasalanan ay ginagawa natin. Amen? Wala tayong pakialam kung ito ay kasalanan o hindi. Basta ang alam natin noon, mga kapatid, ay maligayahan tayo sa ating ginagawa. Everybody say, praise the Lord, 24/7. Amen? Nandyan tayo sa kasalanan. Praise God. Bisag pa usahay nga dili nato gusto ang muinom, talagang nandyan gyud sa desire sa katawan natin ang muinom,
maghubog, magsigarilyo, drug addiction, lahat ng bisyo, mga kapatid. Bagamat sa atong kaugalingon, nangandoy untatag mapayapang buhay. Pero wala tayo gahom. Wala tayong kapangyarihan upang supilin ang kasalanan sa ating buhay. Praise God. Sabi po sa Romans chapter 7, verse 5, talon tayo sa 17 at 18. Basahin po natin sa Tagalog. Dito po sa sulat ni Pablo sa taga-Roma, talatay 7 at talatay 5, kapitulo 7 at talatay 5, 17 at 18. Sapagkat nang tayo'y nangasalaman, ang mga pitang salarin na pawang sa pamagitan ng kautusan ay nagsigawa sa ating mga sangkap upang magsipagbunga sa kamatayan. Kaya ngayon hindi ako ang gumagawa nito, kundi ang kasalanang tumitira sa akin. 18. Sapagkat nalalaman ko na sa akin, sa makatuwid ay sa aking laman, ay hindi tumitira ang anumang bagay na mabuti. Sapagkat ang pagnanasa ay nasa akin, datapwat ang paggawa ng mabuti ay wala. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Sabi po dito mga kapatid, when we were in the flesh, the motions of sin which were by the law did work in our members to bring forth fruit unto death. Ang ating laman mga kapatid ay nasa ilalim ng kasalanan na gumagawa dyan sa ating sangkap ng ating katawan. Amen? Everybody say, praise the Lord. Talagang ang ating laman ay naghahanap ng bisyo. Wala tayong kapangyarihan upang supilin iba't ibang mga bisyo, gawa ng laman, nandito sa ating physical na pangatawan, mga kapatid. At ang ating espiritu ay lumalaban, ngunit wala tayong kapangyarihan dahil wala pa tayo sa kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Wala tayong alam sa salita ng Diyos na yun pala ay kasalanan. Amen? Hindi natin alam. Ngunit sabi ng kasabihan, ignorance of the law excuses no one. Hindi man natin alam, pero mga kapatid, hallelujah, hindi tayo makagawa ng excuse sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi natin pwedeng sabihin na, hindi ko yan alam, mahal na Panginoon. Hindi naman yan sinasabi sa aming reliyon. Dahil ang sabi ng reliyon, pwede mag-inom, pero wag lang magpa-overdose, magpahubog. Pwede rin magsugal, pero dili mandaya. Sabi ng mga leader sa reliyon, kaya sila ang nagpasimuno sa mga bisyo. Everybody say, praise the Lord. Dahil sila man din ay kulang sa kaalaman na sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sila ay mga bulag na umaakay sa mga bulag. Everybody say, praise the Lord. At sabi dito sa 17 at saka sa 18, now, then it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me. Hindi tayo ang gumagawa noon. Ngunit yung kasalanan na nandito sa atin, inuudyukan tayo ng ating laman upang gumawa ng hindi kaya-aya sa banal na harapan ng ating dakilang Diyos. For I know that in me, that is in my flesh, dwelleth no good thing. Sa ating laman, mga kapatid, walang tumatahan na mga buting gawa, mabuting bagay. For to will is present with me, nangandoy ta sa una nga, mahimot ang matarong, pero wala tayong kapangyarihan. But how to perform that which is good, I find not.
ang pagsagawa natin. Gusto na itong magbago. Gusto na kong magbago. Kaya nga, meron tayong New Year's resolution bawat New Year. Dahil gusto nating magbago. Pero ang New Year's resolution, mga kapatid, dahil sa ating sarili lang, sariling pangandoy lang, talagang hindi nagbabago. Walang pagbabago. Kahit na ilang New Year's na tumanda na lang tayo noon, walang nangyayari. Amen. Dahil ang tao ay walang kapangyarihan sa kanyang sarili upang magbago. Ang mahal na Panginoon lang ang may kapangyarihan magbago sa bawat isa sa atin. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. After we became a Christian, pagkatapos nating tinanggap ang ating pinakamamahal na Panginoon, nung tinanggap natin ang bautismo sa tubig sa ngalan ni Jesucristo, Acts 2:38, anong sabi mga kapatid? Then Peter said unto them, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of your sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Nung sinunod natin ang sinasabi ng Biblia sa Acts 2:38, mga kapatid, napatawad ang ating mga kasalanan at natanggap natin ang kaloob ng Espiritu Santo, naging anak na tayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus. John 1:12, as many as receive Him, He gave them power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Nung tinanggap natin ang bautismo sa tubig sa ngalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Sus, tayo ay napatawad sa ating makasalanan, tanggap natin ang kaloob ng Espiritu Santo, naging anak tayo ng Diyos. At sabi ng Acts 1:8, mga kapatid, and ye shall receive power. Meron na tayong kapangyarihan natanggap sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Meron tayong kapangyarihan pala. Amen? Upang iwasan na ang kasalanan. Everybody say, praise the Lord. Upang tanggihan ang udyok ng ating laman. Upang, mga kapatid, kung meron ng mag-abot sa atin ng isang baso ng bino, meron na tayong kapangyarihan, dili na ko diha, Brad. Amen? Musukol na ta. Di na ta mudawat. Amen? Everybody say, praise the Lord. Naalala ko, mga kapatid, ang isang kapatiran natin. Praise God, na nagiging konsihal siya at ang kasama niya, mga konsihal sa barangay, kasama niyang mga konsihal nagkaroon ng meeting. Tapos sa kanilang meeting, pagka merong inom-inom, inupiran siya ng isang siyat ng isang konsihal. Sabi niya, Brad, siyat muna, isang basong tuba nga may sagol noog tanduay. Unya mga igsoon, sabi niya, sabi ng isang konsihal, kung dili mo ni dawaton, iyabon ako ni sa imong barong. Nakabarong man siya pag-attend sa meeting. Sabi niya, ang mansa sa tuba o bino, ang katapat niyan ay isang tide lang, tanggal na ang mansa. Pero pag tinanggap ko yan, pag mamansahan ang aking kaluluwa, ang katapat niyan, impyerno ang aking kaluluwa. Kaya mga kapatid, talagang tinutuo ng kanyang kapwa konsihal, ibinuhos talaga sa kanyang barong. Pagkatapos, mga kapatid, after 1 week, lahat ng pamilya, pati ang konsihal na bumuhos sa kanya ng
tuba na may sagol og bino, nagkasakit. Everybody say, praise the Lord. Ibig sabihin, mga kapatid, hallelujah, na pakaganda ang mamuhay ayon sa katuwiran ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Praise God. Meron na tayong kapangyarihan. Ibinibigay ng mahal na Panginoon sa bawat isa sa atin upang tanggihan ang udyok ng kalaban. Amen. Everybody say, praise the Lord. Romans chapter 8, verse 1 and 2. Dito po sa aklat ng Roma, Kapitulo 8, talatay 1 hanggang 2. Ngayon ngay wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo Jesus, sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Amen, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. Ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ay nagbigay sa atin ng kalayaan. Pinalaya tayo sa gapos ng kalaban. Amen? Hath made me free, made us free from the law of sin and death. Pinalaya tayo ng mahal na Panginoong Jesus sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Napakaganda pala ang pagtanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Nagsisi ba tayo nung tinanggap natin ang ating pinakamamahal na Panginoon? Sino ang managsisi? Nagsisi kayo? Salamat at walang nagsisi sa pagtanggap ninyo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Sapagkat napakalaking biyaya ang pagtanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon. Biro mo, patatawarin tayo sa ating mga kasalanan. Amen? At bigyan tayo ng kanyang banal na presensya, ng banal na Espiritu, at gawin tayo mga anak ng Diyos. Pinalaya tayo sa kasalanan, kautusan ng kasalanan at kamatayan. Amen? Everybody say, praise the Lord. Napakagandang biyaya. Napalaya tayo sa maling katuruan, mga kasalanan. At ngayon, sabi dito sa Romans chapter 6, verse 18. 6:18. Sa mga sulat ni Pablo sa taga-Roma, Kapitulo 6, ang talatay 18 hanggang sa unahan. At yamang pinalaya kayo sa kasalanan, ay naging mga alipin kayo ng katwiran. Nagsalita ako ayon sa kaugalian ng mga tao dahil sa karupukan ng iyong mga laman, sapagkat kung paano inyong inihandog ang inyong mga sangkap ng katawan na pinakaalipin ng karumihan at ng lalong kasamaan, gayon din ihandog ninyo ngayon ang inyong mga sangkap na pinakaalipin ng katwiran sa ikagbanal. Sapagkat nang kayo'y mga alipin ng kasalanan, kayo'y laya tungkol sa katwiran. Ano nga ang mga binunga ninyo sa panahong iyaon sa mga bagay na ngayo'y ikinahiya ninyo? Sapagkat ang wakas ng mga bagay na iyaon ay kamatayan. Datapwat ngayo'y mga laya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos. Kayo ay mayroong inyong bunga sa ikagbanal at ang wakas ay ang buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Being then made free from sin, ye become the servants of righteousness. Pinalaya tayo ng mahal na Panginoong Jesus sa kasalanan at tayo ngayon ay alagad na ng katuwiran. Amen.
Sino bang natutuwa na tayo'y mga alagad na ng katuwiran ngayon? Everybody say, praise the Lord. Pumalakpak tayo ng malakas sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mga alagad na tayo ng katuwiran. Amen. I speak after the manner of men because of the infirmity of your flesh. For as ye have yielded your members servants to uncleanness, and to iniquity, even so now yield your members servants to righteousness and holiness.